So hello mga ka-TH, so naputol. So yun nga pala, yung sinasabi ko nga, ulitin ko, marami na ang, kumbaga yung Maria, lahat ng mga scanner, Maria, ang PIP, Legend, ang Radar LRL, PIP, yan. Nasisira na yung imahe ng ganyan kasi sa karamihan ng mga hindi mga marunong gumamit. At isa pa dyan, yung pinaka number 1 na hindi marunong mag-calibration. Calibration po yung tinatawag, yung iti-test nyo sa hukay nyo ang gamit nyo. Halimbawa, katulad ng meron ako sa YouTube channel ko na nung nasa Isabela ako, nagbaon ako ng barbecuean sa 1 feet. Una, i-clearing ko muna yon. In-scan ko, so clearing siya, makikita mo ang color coding lang lumabas. Pero pangalawa, inukayang ko, tapos pag-ukay ko ng 1 feet, sinukat ko, nilagyan ko ng tabla, so void yun. Okay, tapos nilagyan ko ng lupa. Ngayon, nung in-scan ko, makikita mo yung ukay ko doon, void space talaga. Okay, so tapos yung lalim niya ay umabot siya ng 1 meter point 50, so advance siya ng 2 feet. So doon naman, unang calibration doon, o pangalawang calibration, doon malalaman na pag maganda yung imahe, yung lalim na binibigay, advance ka. Halimbawa 2 meter, so gawin mo 3 meter, ganun dapat. Okay, pangatlo, tinanggal ko na yung so nilagay ko na yung void, yung hukay ko, nilagay ko na siya ng item, ganyang kalaki na yung barbecuean, square yon. Tapos nilagay ko ng tabla, nilagay ko ng lupa, in-scan ko. Makikita mo, pag maganda ang imahe, maganda ang image niyan, kung ano binaon mo, ganun din, lalo na yung hukay. Pag sobrang ganda, mababaw yan mga ka-TH. 1 feet, 1 meter, 2 meter. Okay? Ganon yan. Pero pag malalim, minsan kahit negative yan, nagiging positive. Depende na lang yan sa gumagamit. Ay, positive to eh. Kasi alam mo kung bakit. Lumili ka, ang error yon. Lumili ka lumili ka ang sensor o kaya ang image ng mga box type. Minsan parang red on yung mga box eh. Error yung mga ka-TH. Error yon. Yan. Minsan makikita mo sa reading, makikita mo yung kanyang reading maabot na ng 500 pero bukya pa rin yon. Kaya mas maganda, calibrate natin ang mabuti. Marami sa atin ang hindi mga marunong gumamit ng mga Maria, PIP, Radar LRL, Legend. Marami, kahit anong mga klaseng gamit, marami sa atin ang hindi mga marunong gumamit, hindi marunong mag-calibrate. Number 1 po dyan ang calibration. Kasi kung marunong ka mag-calibrate, may pagbabasihan ka. Diba? I-adjust mo yung sarili mo. I-adjust mo, ganito yung kalalim. So, ibig sabihin pag nagpa-scan ka, hindi ibig sabihin na binigay ng system ay ganito kalalim. Kasi tatanungin ka, gano'n ba kalalim yan? Pag alam mong mga, halimbawa, ng 8 meter, sabihin mo 25 meter. Para hindi sila mag-expect, kasi ang karamihan naman niya sa mga digger, gano'n ba kalalim, kasi ayaw nila maghirap. Ang gusto nila yung saktong lalim. So wala pong ganyan na ilinika ang mga 3D scanner na saktong-sakto talaga yung kanyang lalim. Okay? Kasi karamihan po sa ibang bansa, kahit kay mga Turkey, Germany, Pakistan, lahat po yan ay yung mga 1880s, kinakalibration nga nila, pero ang nag-a-adjust sila ng deepness. Hindi sakto talaga yan. At ang pinakamalupit dyan ang proton. Kasi ang proton po, LB po, LB1, LB2, LB4, LB8, tapos LB16. Yan po ay tinatawag na scanner locator, mga ka-TH, para kung makikita nyo, yung proton elect, yan ang nagiging mouse. Yung laptop, palagi nakahawak ka doon kasi may ikaw na yung isisit ka doon. Pag gumaganyan ka, palagi may isisit ka. Kaya pag di ka gumalaw doon sa laptop na yon, wala, bukya ka pa rin dyan.
Karamihan pa rin ngayon ang maraming hindi marunong gumamit ng mga proton kasi maraming bukya sa proton. Depende pa rin sa mga gumagamit niyan. Legit ang proton kung sa ibang bansa yan, kasi ibang bansa kasi yan itines, hindi dito. Di ba? Kasi ang meron akong alam na nakakuha ang isang proton, yung taga-Butuan. Okay? Yun, nakakuha talaga yun. Isang detectorist siya ng mga proton. Ayan, kinakalibrate niya talaga. Pero kung bili lang kayo ng proton, masabi nyo lang na maganda yung unit nyo. Tapos may magpapa-scan sa inyo, gagamitin nyo lang yan sa scanning. Pero ang iisipin nyo dyan, yung balik sa inyo ng mga kliyente nyo. Kasi yan, isiningil nyo ng 95,000, 50,000, pagkatapos in-scan nyo, positive, ganito lang kalalim, tapos sinukay, nakuha, ganito kalalim, wala naman. 'Di ba? So, siyempre, para natunaw yung pera, yung ganun-ganun na lang. 'Di ba? Mas mabuti pa siguro kung nagkaroon na lang kayo ng yung mga magre-rent ng mga scanning, may mga pera naman kayo, so dapat pagtuunan nyo ng pansin na makabili kayo ng mga gamit. Imbis na yung irerenta nyo ng 50,000 sa scanning, so isang oras lang yan, ibili nyo na lang ng sarili nyo, dagdagan nyo na lang. 150,000, meron ka, 100,000, meron ka na. So, ganun lang yun mga katits, ganun lang kadali yun. Diba? Kaya karamihan na maraming mga nagsusumbong ng mga walang visa yan, hindi man mga accurate. Paano? Hindi naman accurate yung gumagamit kasi hindi man sila mga marurunong. Hindi naman nila, wala silang oras pag-aralan ang mga unit. Kasi pag nandyan na yung unit, sabak agad sa area, sabak agad, scan agad, o pa-scan na tayo kasi meron na tayong Maria. Sabag na tayo sa isang area. O magpapa-scan sa atin. Singilin natin 50,000. Kaya pag in-scan, positive lahat. Okay na, natutuwa yung owner ng yung nag-rent. 'Di ba? Pagdating na, okay na natin, wala naman, pinabako, 'di ba? Pero kung pag ganyan, halimbawa, yung wise yung nagpa-scan, 'di ba? Wise yun. Siyempre, di siya papayag eh. Nagbayad siya ng 50,000. Tapos pinabako pa niya. Tapos yung rent ng bako 3,000, 3,500 per day o per hours. Minabot na ng 1,000,000. Paano kung binalikan ka, pinabayaran ka ng yung gasto nila, wala naman nakuha? Kawawa ka, 'di ba? Ang alanin mo diyan, ang isipin mo diyan, yung safety dapat tayo. Huwag yung tayo magmayabang na meron tayong 3D scanner, tayo na magaling doon. Hindi. Mali yun mga katis, mali yun. Mali yun. Kasi marami na akong naririnig sa ibang mga tiis na merong mga gamit ng mga Maria. Kaya sinasabi ko sa inyo, legit ang Maria, legit ang PIP, legit ang Radar LRL, legit ang legit. Isa lang gumawa niyan, pati ang test na, iisa lang ang gumawa niyan mga katiis. Iyan ay calibration ko na. Sabi ko nga, nakadepende po yan sa gumagamit. Okay? Nakadepende po yan sa mga gumagamit. Okay? Kaya, makikita mo, yung iba naman, mga walang mga pangbili, ay sinisiraan yung unit natin. 'Di ba? Kaya, yung mga pangbabas na ganyan, minsan, malalakas ang loob kasi yung mga profile picture nila, ang cartoons, tapos nakalang pa yung profile picture yung ano nila, yung Facebook nila, hindi mo matitrace kung sino yung tao na yun. Kaya ang lakas nila magmura, ang lakas nila hambog ka, di puta ka, ganun, 'di ba? Kaya kung makikita nyo mga katiits, sa atin po, tayo po yung naghahawak ng mga 3D scanner o kaya kahit mga locator, tayo po yung may may kasalanan. Bakit di natin nakuha? Kasi hindi tayo marunong mag-calibrate. Yan ang pinakauna-una, calibration po.
Sa karamihan naman, hindi nila alam kung anong ibig sabihin ng calibration. Basta lang ganyan, for calibrate. Calibration na tinatawag, ititest mo. Babaong ka sa ilalim ng lupa pagdating na sa mga 3D. Okay? Ganun po yan, ang pagtitiis. Okay. So, ito naman, ipapaliwanag ko. Ito ay tinatawag na unicorn. Okay? Unicorn ionic. So, ito mga katits, ay dumidetect po ito sa mga live wire. Lahat ng ionic dumidetect po sa live wire. Depende po sa mga circuit. Live wire, kasi may mga circuit po yan. Pangalawa, mga gadget. Ayan, ayan. Depende sa kalakasan. Pangatlo, sa gold. Gold na matagal na nakabaon na ionic. Pero pag singaw na yan, halimbawa sa bato, crack na yan, matagal na nakabaon, tutunog yan. Tutunog talaga yan. Ngayon, kung wala ka naman talaga at di naman talaga tutunog, ibig sabihin, wala ka naman narinig kasi wala naman talaga singaw. Pero pagdating sa locator, may pumapalo kasi iikot. Diba? Iba ang long range, iba ang ionic. Yan ang sasabihin ko sa inyo. So, dito naman, ang detection nito, live wire, gold, tapos mga bomba. So, iba-iba po yung beep. Nakadepende sa beep. Yan, beep, beep, beep. Tut, 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 tut. Yan. Pag sa mga live wire, tut, 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 tut. So, long sound po yan. Pag sa mga ginto, tut, 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 tut. Ganyan yan. So, kumukurap-kurap po yung kanyang indicator lead signal. Okay? Pangatlo, sa bomba. Tutut, 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 tutut. Pag malapit na, tut, blanco. Ganun na po yan. Kaya, pag dito, pag makikita nyo, tinitis ko yan sa mga circuit po. Wala tayong ginto dito kasi kahit may ginto tayo dito, hindi yan tutunog. Hindi po yan tutunog. Ito po yung mga circuit na to ay gawang pong Pakistan yan. So, kinuha po natin yan. Okay? Sa mga nagtatanong, nakadepende sa inyo. Kung ngayon maniwala, wag na lang kayo bumili. Okay? Sa mga nagtatanong din, bakit ito? Ay, natural, siyempre, negosyo yan eh. Yung mga talent natin na makagawa ng mga kalika ng mga ganito, natural, ibebenta natin yan. Diba? Maswerte pa nga kayo kasi kami, gumagawa na lang ganyan, bibili na lang kayo. O, di para sa mga ganyan, may mga basher, kayo na lang gumawa ng sarili nyo. Diba? Kayo na lang gumawa ng sarili nyo. At least, ginawa nyo na, i-detect nyo pa sa aning ukay nyo. So, ganun lang kadali yan. Huwag na lang mga bash. Kasi masama po yung mga ganyan. Ha? Karamihan naman ng babas, yung wala pang mga muka. O, yun ang mga tinatawag na talagang malakas ang loob, mga bas, kasi walang, muka. Puro karton lang. Diba? Kaya, eto mga katits, eto ang features nito. Maganda po ang features